improvement sa Press Freedom Index at ang mga hakbang para sa press freedom concerns ating tatalakayin kasama si Presidential Task Force on Media Security, Executive Director Jose Torres Jr. Yusek Joe, magandang tanghali po. Magandang tanghali po at napakasaya akong naimbitahan yung dalawa dito. Matagal na rin po tayo hindi nakita. Yes, sir. Sir, una po sa lahat, ano po ang inyong reaksyon sa pag-angat ng Pilipinas mula sa 134th, ngayon ay nasa 116th na pwesto sa World Press Freedom Index? Siyempre, napakasaya natin na na-recognize ng international community yung improvement ng press freedom dito sa ating bansa. At ito ay pangalawa lamang na recognition nila dahil last year po nilabas ng Reporters Sans Frontiers na for the first time in 20 years wala pong pinatay na kasama natin mamamahayag dito sa ating bansa. Kaya we welcome and we will continue to strive na mas lalo pa nating paigtingin ang pangangalaga ng pamamahayag, ng kalayaan ng pamamahayag dito sa atin at sa welfare ng mga journalists. So sir, para sa PTFOMS, ano yung particular na hakbang o reforma, yung pinakamalaking naging contribution para bumaba tayo sa Press Freedom Index? Actually, naging proactive. Pag-angat pala, sorry. Yes po. Yung pag-angat natin sa Press Freedom Index natin, isa dyan yung pakikipagtulungan natin sa stakeholders. Kasama na natin ang iba't ibang mga media organizations, iba't ibang grupo. Kinukonsulta po natin sila kung ano yung kanilang mga pangangailangan at yung mga challenges na kanilang kinakaharap at ito ay ating pinapakinggan at inaaksyonan. At kasama na rin natin sa table ang mga government agencies. So, halimbawa, yung mga dating nire-report na may mga before, yung mga pulis na nanghahabol ng media, ngayon ay wala nang pagkakaintindihan kasi magkakasama na sila ang mga media organizations and stakeholders. Kasama na rin yung mga pulis natin at iba pang mga ahensya. Actually, na-recognize ito ni Irene Khan sa kanyang report na inilabas nitong nakalipas na araw at sabi niya isang magandang hakbang ng Pilipinas ang pagtatag ng Presidential Task Force on Media Security at ang patuloy nating pag-iimplementa ngayon doon sa Philippine Plan of Action for the Safety of Journalists. Nabanggit nyo, sir, yung pakikipag-ugnayan nyo sa media groups at saka sa government agencies. So, in particular po, kunyari sa DOJ, sa police, ano po yung concrete at specific steps na ginagawa nyo at pinagtutulungan nyo para ma-ensure yung press freedom at media security? Unang-una po, nailunsad muli natin yung tinatawag nating PNP Media Vanguards nitong April at ito siya yung nagiging frontliners natin kung merong reklamo, may report ng pananakot or banta sa buhay ng mamamahayag sa kahit anong lugar man ng Pilipinas ay pwede silang pumunta doon sa ating Media Vanguards. Yung PNP po ang Media Vanguards natin and immediately po, for example, may nangyari less than 30 minutes. Or actually ngayon, in less than 3 minutes, andun na dapat yung police. Or 5 minutes, andun na dapat yung police. Pero yung ating PNP, yung PTFOMS natin po, within 12 hours po, dapat nandun na kami sa ground to help the local authorities investigate cases of atrocities or attacks on media. Sir, bagamat may pag-angat sa ranking, ano po yung mga challenges pa na patuloy ninyong hinaharap sa mga oras na to pagdating sa press freedom? Patuloy pa rin po yung mga challenges tulad halimbawa yung mga pagbabanta. Hindi po natin maikaila na meron pa rin mga grupo, may mga individual na dahil sa reporting ng ating mga media ay tinatamaan at minsan ay nagbabanta. At ito ay patuloy nating inimbestigahan at hindi po natin ito pinapalampas. At dahil po nga laganap na itong tinatawag na fake news, disinformation, misinformation, ito yung pinakamalaking challenge natin. Sa bahagi po natin, hindi po natin ito papalampasin, iimbestigahan po natin, lalong-lalo na kung ito ay banta sa kapakanan ng mga mamamahayag. Nabanggit nyo, Yusek, yung media vanguards as an example para po talaga ma-ensure yung security at saka yung safety ng ating media practitioners. Pero ano pa po yung mga hakbang na gusto nyong gawin in the coming months and years para po talaga maisaayos yung challenges na nabanggit nyo, lalo na po yung mga karahasan at pagpatay sa mga kawani ng media?
Magiging proactive. Actually, nagiging proactive po ang PTFOMS ngayon. Sinusubukan po natin at sinimulan na ang pag-iikot sa buong Pilipinas upang magkakaroon ng mga training workshops, hindi lamang sa safety, hindi lamang tungkol sa kanilang security, kundi kahit doon sa ethics at understanding sa kultura at konteksto na makino-cover ng media. Kasi dito nagkakaroon ng mga di pagkakaintindihan. Halimbawa, sa darating na halalan, especially sa BARM, maraming iba't ibang media organizations, mga journalists na pupunta sa iba't ibang lugar ng BARM. Alam naman po natin, historically, marami pong mga challenges dyan sa rehiyon na yan. Although napakaganda ngayon at under the administration, isang prioridad ito para doon sa safety and security. Kasama na doon sa media. So, for journalists, even for journalists here in Metro Manila who will be covering the BARM elections, we will be holding workshops on their safety. At the same time, hindi lamang po yun, kundi yung pag-intindi ng kultura, konteksto, kasaysayan ng lugar na kanilang kinocover para ma-avoid yung mga misunderstandings. Aside from that, magkakaroon din po tayo ng mga kampanya, hindi lamang para doon sa mga kasama natin sa media, para maintindihan nila kung ano yung kinocover nila, kundi pati na rin po doon sa mga local government units, mga sa publiko, yung tinutuloy po natin at pinapahalagahan yung media and information literacy po natin kasi para mas maintindihan ng mga kababayan natin, lalong-lalo na yung nasa pwesto, nasa mga private sector, kung ano yung role ng media para malalaman nila na may mahalagang role ang media para sa ating demokrasya. Sir, patungkol naman doon sa mekanismo sa proteksyon ng mga mamamahayag, ano po yung mga konkretong mekanismo na ipinatutupad ng PTFOMS para tiyakin yung seguridad ng mamamahayag sa bansa? Kasi pag sinabi mong protection, napakalaki ng saklaw nito. Ano po ba, hanggang saan po ba yung proteksyon na binibigay or serbisyo na pwedeng ibigay ng PTFOMS? Ito po ba ay seguridad lang para sa kanyang buhay? Or kasama din yung seguridad sa trabaho at iba pang aspeto? Gusto po nating isama yung welfare ng mga journalists, subalit yung mandato lang po ng PTFOMS ay yung kanilang security, sa kanilang buhay, yung physical security. Kaya anytime po na may threat sa buhay ng mga journalists, pwede po kayong pumunta doon sa ating Facebook pages, sa social media natin. Andun yung QR code at pwede nyong i-report immediately, 24/7 po. Minomonitor po natin yan at magre-responde tayo immediately. Pag meron namang mga kaso, tinutulungan po natin yan sa legal aid, sa pamamagitan ng assistance ng Public Attorney's Office. Meron din pong sa prosecution at paghahanap doon sa mga pagtulong sa pulisya, sa mga paghanap ng ebidensya, kung merong mga kaso laban sa mga nagbabanta sa mga mamamahayag. Nabanggit nyo kanina, Yusek, yung 30 minutes na response time para po sa ating mga quick response team. Paano po kung napakalayo ng lugar o medyo hindi talaga, kumbaga, hindi pa pwedeng mapasok yung lugar? So, ano po yung pwede natin gawin para mas mapabilis talaga yung pag-responde natin sa mga kaso? Kasama po sa Presidential Task Force, miyembro po natin ang Armed Forces of the Philippines, nandiyan po ang Philippine National Police, syempre yung DILG, DND, ang DOJ, nandiyan yung NBI na tumutulong sa atin. So, whole of government approach po yung pag-address natin doon sa pagbabanta o sa mga anumang mga threat sa buhay ng mamamahayag. At kasama na rin po natin yung civil society at media organization. So, even doon sa pagresponde, kung ano man yung mga nangyayari, sinasama na natin sila para wala nang mga discrepancy, for example, sa data, sa mga figures na ating ilalabas sa publiko. So sir, sa paanong paraan naman po pwedeng makiisa ang publiko at ang media practitioners pagdating po dun sa pagpapalakas ng press freedom? Unang-una po talaga dapat sa ating mga kababayan, intindihin po natin yung role ng media. Meron pong mahalagang role yung media para sa ating lipunan, para mas malaman natin ang katotohanan at makapagdesisyon tayo ng tama, especially pagdating doon sa eleksyon, pagdating sa ating mga ginagawa. Pangalawa po, suportahan po natin yung ethical practice of journalism. Kung meron din po mga katiwalian na makita kayo tungkol sa media, pwede rin pong ninyong i-report sa atin at ipadala sa atin kasi tayo po mismo ay titingnan natin in partnership with other media organizations kung ano yung nangyayari
nangyayari doon sa ating mga kababayan at mga mamamahayag na nandito sa Pilipinas. Siguro mensahe na lamang po, Yusek, sa ating mga kasamahang mamamahayag na patuloy na humaharap sa mga banta at sa mga challenges as they go about with their work. Yun po, mga kasamahan natin sa media, mga journalists, photographers, lagi po tayong mag-ingat. Mag-ingat po tayo kasi tag-ulan na. Mag-ingat po tayo, hindi lamang para doon sa seguridad natin, physical doon sa mga banta, kundi sa ating mga sarili po. Pangalagaan po natin ating mga sarili, ang ating katawan, ang ating kalusugan. Kasi kailangan po natin yan sa pagpapatuloy natin sa paglilingkod sa ating mga kababayan upang maihatid natin ang tamang balita, ang tamang impormasyon para sa lahat upang mas mapapanatili natin at mapapangalagaan po ang ating demokrasya na patuloy po na responsableng pamamahayag po ang kailangan po natin upang mapangalagaan po natin yung demokrasya natin upang patuloy po ang kalayaan ng pamamahayag dito sa ating bansa. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Presidential Task Force on Media Security Executive Director Jose Torres Jr. Thank you so much.